morning po. Sige po, tayo po ay magpapasimula na. Yung po nasa online, good morning din po sa inyo. Sabi po ng scripture, from the rising of the sun to the going down of the same, the name of our Lord Jesus Christ will be praised. So, sumikat na po yung araw. Pinuri niyo ba ang Panginoon? Nagpasalamat ba tayo sa Panginoon? Marami tayong dapat ipagpasalamat kay Lord. Sapagkat una, gising tayo. Nagising tayo. Ginising tayo ng Panginoon na may kalakasan. Pangalawa, magpapasalamat tayo dahil hindi niyo basta pinilit lang ang sarili yung pumunta sa church. Kayo po ay inudyukan ng Panginoon, no? Na pumunta ng church. Magpasalamat tayo sapagkat meron siyang imbitasyon sa atin, no? To go to church. At tayo po ay nakasunod, no? Sa kanyang prodding para po tayo mag-church. At pangatlo, salamat kay Lord dahil tayo po ay hinugasan niya ng dugo ng kanyang sariling anak upang ang ating mga kasalanan ay mabigyan ng kalinisan. Amen? Salamat, Lord, sa araw na ito at ikaw ang Diyos nakakausap sa amin. Salamat sapagkat may mensahe kang bibigay sa amin ngayon. Salamat sa mga pagkain sa aming hapagkainan. Salamat po sa kaligtasan na araw-araw binibigay at binabantay mo sa amin. Salamat ikaw may hawak ng manibela ng aming sasakyan. Sapagkat minsan nakakatulog po si Doc Arem sa pagdadrive. Salamat sapagkat ikaw ang may hawak ng aming safety sa kalye. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Scripture, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ng ating Panginoong Yesus ay dapat papurihan. Amen? So we thank you, Lord. At welcome po sa isang bagong araw na para po tayo katagpuin ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, halika kayo at magpahinga kayo dito sa aking bahay-sambahan. So, ngayon po ay araw ng kagitingan o araw ni Andres Bonifacio, no? Araw ng mga bayani ngayon, kaya nagpapasalamat din tayo sa Panginoon sa mga sinaunang tao na kumilos at lumaban upang mabago ang takbuhin ng kasaysayan ng ating bayan. At ngayong araw na ito, marami ring rally, no? Kasama sa prayer natin na maging maayos, no? Ang mga kilos protesta ng gagawin sa araw na ito, no? At nawa ang patuloy ang paggabay ng Panginoon sa mga tao natin na nasa pamahalaan, no? Makonvict sila sa kanilang kasalanan at makonvict din sila ng hustisya ng ating bayan, no? So, naku, alam niyo, ang daming may birthday ng December. Napakadami po, no? So, sige, tingnan natin ha, kung sino-sino sila ha. Birthday po ni sino ba to? Si J.M. Capisonda, magbe-birthday pala. Dati natin kasama yan sa Tuesday. Oo. Si Jeron, birthday niya nakalipas na araw. Si Jeron Isaac, no? Birthday po niya. At wedding anniversary po ni Joseph at saka ni Maris. No? Joseph, the man with the, parang kailan lang, Birthday po ni Krister, December 8. No? Birthday din po ni, sa 14, December 14. Tatandaan nyo ha, para makakantsawan natin sila. December 14, tatahimik ka dyan sa likod. Birthday po yan ni Carlo. At kami po sa 15 ay aming anniversary po. No? Parang kailan lang. Sino pa ba to? At sa 20, tandaan din niyo, 20, December 20, double po yan eh. Double celebration. Birthday po ni Doc at birthday din po ni Sister Annie. Ayan. At birthday din po sa 21 ni Sister Grace Jimenez.
At sa 22 ni Sister Lisa. Kamusta si Sister Lisa? Nasa ospital pa. Oo. Birthday niya sa December 22. Okay? At birthday din ni Eman Estrella sa December 24. Wow. At birthday po ni Yvonne Marcial sa December 27. At birthday po ni Jesus Christ sa December 25. Anyway, sige po, tayo po ay... Pastor Ray, ikaw mag-opening prayer. May habol, may habol. Si Christine, December... No, sabi ko yata eh. December 7. Si Christine. De Pedro ay birthday sa December 7. Sa December 15 may kasabay pala tayo, Sister Violi. Ayan, Sister Violi, ang magiting na lola. Ayan. Welcome sa Apostolic Ministry. Apo, marami apo. Sige po. Kung meron pa po hindi ako nabanggit, wala po sa record, kaya po pakisabi niyo lang sa akin ng mabati namin kayo. So, kung tayo po ay handang-handa na lahat, handa na tayo sa appointment natin kay Lord. Tayo po narito ngayon dahil tinawag niya tayo. Hindi po kayo nagpunta rito dahil gusto niyo lang. Kayo po ay inudyukan ng Banal na Espiritu na pumunta ngayon sapagkat merong pumahalagang sasabihin ang ating Panginoon. At second time, welcome po muli, no? Sa ating panambahan. You are always welcome to join our service. Sige po, tawagan po si Pastor Ray para sa opening prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama sa langit, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, O God, that this morning, O God, we wake up na mayroong hininga, may kalakasan, O God, to worship You, O Lord. Father, we thank You, God, sa patuloy mong patnubay, patuloy mong paggagabay, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord. Lord, we pray, O God, today, ang aming appointment sa iyo, O God, let it be a meaningful, let it be, Panginoon, na mangusap ka sa amin sa umagang ito, O Lord, for us to strengthen our spiritual life, O God, to renew, Panginoon, ang aming commitment sa iyo, O God. We pray for your anointing na ibubuhos mo sa aming kalagitnaan, O God, that each one of us will feel your presence, O God, in our midst, O Lord. We pray, O God, that you will mightily move, O God, that your presence will be with us, O God, this morning, O Lord. Father, we glorify your name. We glorify your name, O God, and we pray, O God, that through our musicians, O God, you will mightily move, O God, preparing our heart, our souls, O God, to worship you, to come in to worship you, O Lord, in spirit and in truth, O Lord. Father, we glorify your name, O God. We pray for this our speaker today, that you will anoint him, your double portions of anointing, O God, will be upon him, O God. And we pray, O God, that each one of us will open our spiritual eyes and we can taste, O God, the beauty. Manamnaman namin, Panginoon, ang mensahe mo sa umagang ito, O God. Father, we thank you, God, for your faithfulness. We give glory and honor, O God. And Father, we pray for those people who are coming, O God, that for your hedge of protections to be upon them, O Lord. Sa mga taong nasa sa online, Panginoon, we pray, O God, that your hand is not too short, O God, that they too will feel your presence, O God, as we'll worship together, as we'll listen together, O God. Father, we thank you, we glorify your name, O God. We commit to you, O God, this whole service, O God, into your hand, O Lord. Your dominion and authority, O God,
be upon you, O Lord. We commit it, O God, into your hand. In Jesus' name we pray. Amen. Philippians 4:19 to 23. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Greet all God's people in Christ Jesus. The brothers and sisters who are with me send greetings. All God's people here send you greetings, especially those who belong to Caesar's household. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Tayo po manatiling nakatayo at batiin po natin ang bawat isa ng Oh, I Love You with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Sige po, maaari na po tayong maupo. Tayo po'y dadako na sa ating testimony time. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. No, sige po. At sino po ang mga pinagpala ngayong linggo? No, pwede po kayong tumayo dito sa harapan para po ipagbigay ang inyong testimony. Ayan, meron po ba? Meron po ba? Meron po ba? Ayan po, napalapakan po natin po si Pastor Menard. Hindi, nagpapasalamat ako kay Lord. Meron kaming every Thursday sa school, parang church. Tawag namin Thursday Chapel Time. For ilang years na, hindi ako nagdi-deal ng doctrine kasi nga mga bata ito eh. Pero last Thursday, nag-deal ako ng doctrine. Titingnan ko kung kakayanin nila. Ang bigat pa naman ng tinuro ko sa kanila, the sinfulness of sin. At sabi ko, lahat ng hindi ready, pwedeng umalis, lumabas muna para wala maistorbong mga gusto makinig. Nakinig naman silang lahat. At dinil ko sa kanila dinil ko yung sin nature ng tao. At yung endong TCT, ang dami pong ang daming tumanggap kay Lord sapagkat sabi ko, the heart of the problem is the heart of man, no? Kaya gustong pumasok ni Lord sa puso natin. Hindi yung pusong yung ating pagkatao sapagkat nais siya kayong baguhin at alisin, hugasan yung kasalanan. Pinakita ko lang sa kanila yung yung kasalanan. Yung capital S, yung original sin. At na-realize siguro nila na kailangan nila si Lord. No? Kaya I praise God sapagkat first time, nagdila ko ng doctrine sa kanila. At maganda po yung naging epekto sa buhay ng mga bata. So, I really praise the Lord for God's good news sa atin. Yun lang po. Ayan, no? Ayan, dapat bata pa lang, kabataan pa lang, talagang pinupush na sa kanila ang salita ng ating Panginoon. Susunod po na magbibigay ng kanyang pasasalamat po, si Pastor Ray Awatin. Balapakan po natin. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa inyong panalangin, yung pong mission ko sa Pakistan and then sa Thailand, ay sa Pakistan po ay I've been to Pakistan for several times, pero yung pinuntahan ko ngayon, ito po yung talagang gusto kong puntahan.
Ito po ay mountainous area at Swat Valley. Nasa probinsya po siya ng KP. Ito pong Swat Valley ay least evangelized. Wala pong mga simbahan. May Catholic, pero wala silang simbahan at wala rin Catholic na pare. Merong Protestant church na traditional at yung mga evangelical ay isa pa lamang ang evangelical at wala pang mga simbahan. I used to work dun sa Punjab province. Yung mga Punjab province ay ang tatawag nga yung mga Punjabi, yung mga tao, ay yung mga Punjabi pastors takot pumunta sa Swat province kasi ang Swat province ay dating teritoryo ng mga Taliban. Dito nagkaroon ng giyera. Takot silang magpunta roon para mag-evangelize. Pero yung second punta ko po sa Swat province, purihin po ang Panginoon, may kasama akong isang Punjabi pastor. At this next year, meron pa akong isasama ulit, Punjabi pastor, na pray, hopefully, na yung fear nila na abutin yung mga nasa Swat province ay mawala. At makatulong sila sa pag-evangelize ng kasi ang mga tao sa Swat ay ibang tribo. Kaya natatakot sila dahil sa yung trauma nila sa giyera noon. Nagkaroon ng giyera sa mga marami na pugutan ng ulo. So, hopefully na yung pagkasama sa akin ng mga Punjabi, daling ko sa Swat province ay ma-break yung kanilang ang kanilang fear to go to Swat province. So, purihin po ang Panginoon at nakapagbigay po tayo ng tulong dun sa mga relief na binagyo po yung kanilang lugar at maraming nasalanta at nakapagbigay po tayo ng relief goods. Ang sabi ko sa pastor ay kung pwede mga pagkain, pero sabi ng pastor, mga kumot na lang ang ibigay nyo dahil binaha sila at marami ang nasalanta po. So nakapagbigay po tayo ng 22 mga blanket po na sila po ang yung lugar na yon, yung kabundukan po ay naging snow sa kabundukan. Kaya malamig po yung lugar na yon kapag winter. Kaya pinariority nila yung blanket at ganun din po yung pastor ay nabigyan natin ng budget na pang isang yung pastor po sumasama sa akin doon ay hindi po tiga SWAT. Tiga KP rin po siya pero tiga Petsawar. Siya po ay sumasama sa akin doon para tulungan ako sa gawain. Nabilang ko rin po siya. Nabigyan ko siya ng budget ng pambili ng refrigerator. So, purihin po ang Panginoon. Pagkatapos ko po ng SWAT ng Pakistan, ay nagdiretso po ako ng Thailand for 11 days, not to minister, pero ang purpose ko po ay bisitahin po yung mga dating matatagal ko nang hindi nakikita doon sa Thailand-Burma border. At purihin po ang Panginoon, for more than 10 years, hindi po kami nagkikita at nakita po kami ngayon sa Thailand-Burma border. Very hectic po yung schedule ko pagdating sa Thailand. So maraming salamat po sa inyong panalangin at patuloy po natin ipanalangin ang Pakistan. It might be my last mission field ang Pakistan, ito pong Swat Valley. So sa border po ng Pakistan at Afghanistan, ito pong areang ito. Doon from time to time, may mga insurgency nangyayari. So purihin po ang Panginoon, please keep praying para po sa Pakistan. Purihin po ang Panginoon. Thank you again sa inyong panalangin. Maraming salamat po at patuloy po sana ingatan ng ating Panginoon, ang ating pastor, misyonaryo, no, si Pastor Ray. Ayan, sige po, tayo dadako na sa ating mga announcement. Bible study po, Tuesday. Meron po ba this week kina Brother Ronnie po and Sister Leia? And Saturday din po, no? Saturday din po kina Sister LB. Opo, meron din po sila. Okay, and then Wednesday po is our prayer meeting. Lahat po ng may mga prayer request, pwede po kayo mag-send ng message sa Paris Place Christian Fellowship Facebook page. No, babasahin po namin niyon at isasama po namin niyon sa aming panalangin. Okay? At saka po Youth Fellowship, pero I think wala pa muna ngayon. No, busy po ang school. Busy rin po si Pastora, si Ate Paula. No, so hopefully po mag-resume by next year. Okay. So, yun lang po. Tayo po tumayo at tayo po ay i-prepare ang ating mga puso sa pag-awit sa ating Panginoon.
morning po sa ating lahat. Tayo po yung pawit sa ating Panginoon. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
into the atmosphere. Spirit of God, you're here. You have all authority. I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. I draw a permanent boundary line. The enemy has no rights to come near my family. No skin could ever undo God's plans. No matter the circumstance, the cross has sealed my destiny. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I know that all the power of fear and darkness must go. Every key to every victory I hold in the mighty name of Jesus. I will not fear. I will not fear. I will not fear. The enemy comes near. On the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear. I will not fear. And then army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. I will not fear. I will not fear. When the enemy comes near, on the doorframe of my life is the blood of Jesus Christ. I will not fear. I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides with the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven. I proclaim that every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I know that all the power of fear and darkness must go. Every key to every victory I hold in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name
is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. Creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear you sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be. Cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be holy, holy.
Pakibuksan niyo po ang inyong mga Bible. Sa Ezekiel 36, 26 hanggang 27. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your hearts of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Yes, Lord, napakabuting Diyos na aming sinasamba at pinapapurihan, aming pinaglilingkuran. Sabi nga ng awitin, your name is the highest, your name is the greatest, and your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Sa kang makapangyarihan, Panginoon, dahil yung pag-ibig sa amin, O Lord, ay yung pinakaloob, ang iyong bugtong na anak, upang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa kapangyarihan na banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa aming mga puso, binabago ang aming buhay, at patuloy na tinatanggal, binabago ang aming pusong matigas, na ayaw sumampalataya at sumunod sa iyo. Salamat sapagkat ang pag-ibig mo'y hanggang wakas, Panginoon. At hindi mo hayaan ang iyong mga pinilit hinirang ay mapunta sa kapahamakan, kundi dadalhin mo kami pagdating ng panahon sa iyong kaharian. Salamat sa iyong mga pangako na tunay at tapat at hindi nagmamaliw. Pinupuri ka namin sa umagang ito. Dalangin po namin patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa puso ng bawat mga kapatid na kung saan bubuksan mo ang aming pangunawa, bubuksan mo ang aming kaisipan para maunawaan, Lord, ang mensahe ng iyong salita. Dakila ka, O Diyos, sa lahat. Kaya ang gawain pong ito, Panginoon, ay patuloy naming iaalay at ikaw lamang ang may tataas sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin sa kapangyarihan at makapangyarihan, banal na pangalan ni Jesus, ang lahat ng ay magsabi po ng Amen. Okay po. Good morning po sa inyo lahat. Uy, sorry. Nahulog. Okay, no? Ang title ng ating Salvation is the work of God, not of a man. Okay? Mabasahin ko ulit ang ating teksto. Ezekiel 26 hanggang 27. Sa Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Meron po ako nabasa na post, no? J.C. Ryle. At tinranslate ko na po ito sa Tagalog. Ano yung PowerPoint? Meron na. Ayan. Okay. Sige po. Dun sa pangatlo yata yung Dok. Ayaw. The salvation, no, is the work of God, not of men. Kasunod po. Okay, ta-translate ko lang, no? Sabi po ni J.C. Ryle, no, sa post niya, huwag tayong tumigil hanggat hindi natin nalalaman at nadarama
na tayo ay naipagkasundong muli sa Diyos. Huwag tayong makontento na basta na lang pumupunta sa simbahan, gumagamit ng mga paraan ng biyaya at tinuturing ng mga Kristiyano. Ngunit hindi naman tiyak kung napatawad na ba ang ating mga kasalanan at naging ganap ang pagpapawalang sala ng ating mga kaluluwa. Sikapin natin na malaman na tayo ay kaisa ni Kristo at si Kristo ay nasa atin, na ang ating mga kasamaan ay pinatawad at ang ating mga kasalanan ay tinakpan na ng dugo ni Kristo. Kapag nangyari yun at doon lamang tayo makakahigang may kapayapaan at makatatanaw sa darating na paghuhukom ng walang takot. Maikli ang panahon. Tayo ay naglalakbay patungo sa araw kung saan ang ating magiging kalagayan sa kawalang hanggan ay pagpapasyahan. Magsikap tayong matagpuan, tayong ligtas sa araw na iyon, sapagkat ang mga kaluluwang masusumpungan wala kay Kristo ay ihahagis sa isang bilangguang walang pag-asa. Ito po ang post ni J.C. Ryle, no? Okay. Meron po yung Bible study pong hinahawakan ko, yung kina Brother Ronnie tsaka kina Sister LB. No? Tinuturo ko po sa kanila yung order of salvation. Doctrines po ay tinuturo ko na sa kanila. No? Bakit mahalaga? Sapagkat ito po yung pinakapundasyon ng tamang pagkaunawa sa kaligtasan. Kung hindi ito malinaw sa kanila, madaling magkaroon ng maling pananampalataya, maling pag-asa, at maling uri ng pamumuhay. Kaya lang, hindi ko lang binabanggit masyado yung mga terms ng pag-aaral na ito, yung pinapaunawa ko ng mas mababaw para madali lang maunawaan. Okay? Pagkat binibigyan sila nito ng matibay na pundasyon tungkol sa tunay na kaligtasan. Na ang kaligtasan lamang po ay tanging kay Kristo lamang at wala nang iba. Okay? Inalalayo nito sa kalituhan ang at sa mga maling katuruan. No? Kaya ang kaligtasan dito ay 100% gawa ng Diyos. Okay. Kaya ang title ng ating topic, Salvation is the work of God, not of men. Okay? Kaligtasan, gawa ng Diyos, hindi ng tao. Okay? Ayaw na. Ayaw. Nasa ibabaw kasi, hindi makuha nito. Ayun, sige pa, sapa. Sapa, Dok. Ayun. Okay. Okay. True salvation begins with God's work in our hearts and spirit. Yun po ang pinaka-tema ng topic natin, no? Sa verse na ito. Okay? Ngayon, magtatanong po ako, sigurado po ba na tayo ay pinatawad na ang ating kasalanan? No? At ligtas na tayo sa buhay na walang hanggan? Okay? No? Sigurado po ba tayo? Kaya, minsan pag nagtatanong ako, sigurado po tayong ligtas, walang nagtataas ng kamay. Maaring hindi sila sigurado sa kanilang kaligtasan. Okay? Hindi dahil Christian ang mga magulang mo at mga kapatid mo, ligtas ka na. Hindi dahil nananalangin ka, ligtas ka na. Hindi dahil nagsisimba ka, ligtas ka na. Sabi nga ni Alistair Begg, sabi niya, ang pagiging malapit kay Jesus ay hindi garantiya ng tunay na pananampalataya. Proximity to Jesus is not guarantee of real faith, no? Yung magiging malapit. Si Judas po, malapit kay Jesus Christ, pero hindi ligtas. Okay? Kaya ito yung warning sa lahat sa atin. At ganoon din po sinasabi ng Bible na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kalangitan. Paano natin malalaman kung tunay ba naligtas na tayo at sigurado na kapag namatay tayo ngayon, o dumating ang Panginoon sa oras na ito at sa araw na ito, ay makakasama tayo sa Kanya sa langit. Paano natin malalaman? Okay, mamaya po, sasagutin natin yan.
1. Because of Christ, all who are elect must experience the new birth. No? Dahil kay Kristo, ang lahat ng hinirang ay kinakailangan dumaan sa kapanganakan muli. Siya po ang nagbubukas ng ating puso at hindi bahagyang pagbabago, no? Kundi radikal ng pagbabago sa puso ng tao. Verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sa John 3:3, may binabanggit, maliban ang tao'y naipanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa verse 7, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, sabi ni Jesus kay Nicodemus, no? Kayong lahat, sabi niya, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Lahat. Bakit dadaan ang lahat sa radical na pagbabago ng Diyos? Humanity's fallen state, no? Okay? Ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos, totally depraved. Nabahiran ng kasalanan. Nung nagkasala si Adan at si Eva, hanggang sa ating panahon, tayo ay nabahiran ng kasalanan. At merong namatay. Ano po yung namatay? Sa Genesis, nung magkasala si Adan at si Eva, sinabi ng Genesis 2:17, huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon, mamamatay ka. May namatay. Si Adan ay hindi naman agad namatay. 930 years bago siya mamatay. Pero namatay agad yung spiritual ni relasyon sa Diyos. Nawala ang ugnayan sa Diyos. Nung pagkakain nila ng bungang kahoy, bunga ng punong kahoy nito, sila ay nagtago sa Diyos. Sila ay nahihiya at natatakot na sa Diyos. Lumayo na ang puso nila sa Diyos. Nagbago ang kanilang kalagayan. At pinalayas siya ng Panginoon sa halamanan ng Eden. Ito ang spiritual death. Naranasan niya mahiwalay sa Diyos at lahat ng tao hanggang sa ating panahon ay pinanganak na parehong kalagayan ni Adan at saka ni Eva. Hindi na natin kilala ang Diyos. Maaring malamang wala tayong relasyon sa Kanya. Romans 5:12, ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hindi natin pinili maging patay sa espiritu. Sadyang ipinanganak tayo sa ganyang kondisyon. The necessity of the new birth. No? Kaya kailangan ma-born again. Dahil patay ang espiritu ng tao. Patay ang relasyon ng tao sa Diyos. Walang relasyon sa Diyos. Ito po ang pinakaugat ng lahat. Hindi na natin kailangan ng improvement. Hindi natin kailangan ng improvement. Kailangan natin ang resurrection. Muling pagkabuhay ng ating espiritu. Ephesians 2:1. Kaya kayo noon ay mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Patay tayo sa mata ng Panginoon. Ano po ang epekto ng patay sa harapan ng Diyos? Tayo ay malayo sa Diyos. Kilala natin ang Diyos sa nguso, hindi sa puso. Hindi tayo tumutugon sa Diyos. Wala tayong kakayanan maniwala at sumampalataya sa Kanya. Ayaw natin sumunod sa Diyos. Romans 3:9. No? Tulad nga ng aming napatunayan na lahat ng tao nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo, Hintil ayon sa nasusulat, verse 10, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa,
walang naghahanap sa Diyos. Walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ganun po ang tingin ng Diyos sa ating harapan, no? Pag tayo nasa harapan ng Diyos. Bulag tayo sa katotohanan. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob ng Diyos. Kaya hindi natin maunawaan ang sinasabi ng Biblia, wala sa atin ang Espiritu Santo. Hindi rin natin maunawaan ang kaloob ng Espiritu. Sabi ng verse, para sa kanila kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya kailangan pong mabuhay o buhayin ng Diyos ang ating patay na espiritu. Hindi po pagbabago ng reliyon ang mahalaga dito. Hindi porke lumipat ka ng reliyon mo, ligtas ka na o born again ka na. Hindi ito pagbabago ng ugali lamang. Hindi ito pagiging mas mabait ako kaysa sa Kanya. Kundi ang nais ng Diyos magpanumbalik ng buhay yung ating spiritual na nawala dahil sa kasalanan. Kapag hindi nakaranas ang isang tao ng regeneration o kapanganakan muli, hindi mo kailanman makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi ng John 3:3. Kung hindi mo ito makikita, lalong hindi mo ito mapupuntahan. Okay. Because of Christ, God Himself took the first steps in reconciling us to Him. Dahil kay Kristo ang Diyos ang nagpasimula ng pagkikipagkasundo sa atin. Hindi po tayo ang unang lumapit sa Diyos. Siya ang unang kumilos upang tayo iligtas sa buhay na walang hanggan. Verse 26, bibigyan ko kayo ng aking espiritu. Sa 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Inulit po yung pagbibigay ng espiritu. 2 beses, mahalaga yung verse na ito. Dati po tayong kaaway ng Diyos. Dahil sa pagsuway, sabi ng Romans 5:10-12, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, verse 11, tayo ay nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos. Itinuring po tayong mga kaibigan na ng Diyos. Dati tayong kaaway, dahil kay Kristo, tinuring tayong kaibigan ng Diyos. Sa John 6:44-46, walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya ng Ama na nagsugo sa akin, at ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa uling araw. Okay? Kaya kumilos po dito ang banal na Espiritu at binago ang ating puso upang tayo ay maniwala at sumampalataya at magkaroon ng walang hanggang buhay sa pagdating ni Kristo. Tayo ay patay sa harapan ng Diyos. Ephesians 2:21. Kung patay tayo sa harapan ng Diyos, paano tayo makakalapit sa Kanya? Kaya po, ang Espiritu Santo ang God as the initiator, ang Ama, ang nagdala sa makasalanan kay Kristo. Sabi doon, verse 44, walang makakalapit sa akin maliban dalhin siya sa akin ng Ama. Kinuha tayo ng Ama at nilagay tayo kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang tao ayaw ang hanapin ng Diyos. Ayaw sumunod sa Diyos, lumalayo ang tao sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Ama, kinuha ka at inilapit ka kay Kristo. Kaya sabi ni Kristo, walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama. Siya ang unang nag-initiate.
Siya ang kumuha sa atin, no? Para makapiling natin ang Panginoong Jesucristo. Hindi nagsisimula sa tao ang paghahanap sa Diyos. Ang Diyos Ama ang unang kumilos para sa atin. Siya ang gumising sa ating puso para hanapin si Jesucristo. Ang pagtugon ng tao ay bunga lamang ng unang pagkilos na ng Diyos sa puso niya. Pangalawa, humanity's inability. Hindi makakalapit ang tao sa Diyos sa sariling lakas dahil ang Diyos ay banal, unang-una, at ayaw ng kasalanan. Kung papansinin po natin, nung panahon po ni Moises, nakita yung burning bush, di ba? Maapoy, pero yung doon natutupok. Lumapit si Moises. Pero nung makita ng Panginoon na lumalapit si Moises, ang sabi ng Diyos, Moises, Moises, ubarin mo ang iyong sandalyas. Ang sandalyas po ay simbolo ng kasalanan, karumihan. Kaya pinaalis ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Napakabanal. Ayaw na kahit isang katiting ng kasalanan. Ayaw kahit ni isang katiting ng karumihan. No? Kaya pag may isang papel, no, yung bond paper, tuldukan mo ng isa, palagi nakikita natin yung tuldok. Yung po palagi nakikita ng Diyos. Kahit ganun kalinis ang tingin mo sa sarili mo, basahan na marumi ka pa rin sa harapan ng Diyos. Ang tao ay marumi sa kasalanan. Kaya hindi tayo makalapit sa Diyos. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa Kanya at sa atin. Kaya kailangan ang gawain ni Kristo at ng Espiritu Santo upang malinis at mailapit ang tao sa Kanyang piling. Si Kristo ang daan ng paglapit sa Diyos. Sabi doon, dinadala sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Ang Diyos Ama ang nagpadala kay Kristo bilang Kanyang itinakdang tagapagligtas. Hindi tayo makakalapit sa Ama kapag wala si Kristo sa ating puso. Ang paglapit sa Diyos ay hindi sa sariling gawa, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Siya ang katuparan ng mga itinuturo ng mga propeta at mga itinalaga ng Ama, mga apostles. No? Pangatlo, regenerating grace or irresistible grace. Lumalapit sila dahil kumilos na po ang Espiritu sa puso ng mga pinili ng Diyos. Verse 26b, ang masuwayin yung puso ay gagawin kong pusong masunurin. Binago na yung puso ng matitigas na puso, ng mga masuwaying puso, ng mga ayaw makinig na puso. Binago na ng Holy Spirit. Kaya sabi noon, ang lumalapit sa Kanya ay Kanyang binibigyan ng buhay na walang hanggan. Verse 44 ng John. At ang lumalapit sa akin, muli kong bubuhayin sa uling araw. May kasiguruhan na ng kaligtasan. Ang mga tunay na lumalapit kay Kristo ay hindi na mapapahamak kailanman. Kundi may buhay na walang hanggan na po ang mga ito. Ang katibayan ng Diyos ang nagsimula na siya rin na magtatapos hanggang sa glorification. Justification, sanctification, hanggang glorification. Justification, pagpapawalang sala ng Diyos. Simula nung ikay born again, pasok ka na po, justified. Pinatawad ka na, pinawalang sala ka na ng judge, ng mga judge. Kapag tayo ay nasa korte at kayo makasalanan at nandoon ang iyong lawyer na si Jesus Christ, kinuha na ni Lord lahat ng iyong mga kasalanan at inangkin niya na ito. At yung kanyang katuwiran ay binigay na sa iyo. Kaya nga tinatawag nga ng theology sa double imputation. Yung kasalanan ko, binigay ko kay Jesus Christ at yung yung katuwiran ni Jesus Christ, ibinigay niya sa akin.
Kaya madali na tayong makalapit sapagkat ang nakikita na ng Ama sa atin ay si Yesu Kristo na, hindi na po tayo. Pinawalang sala, binura ang ating mga kasalanan. Wala nang bahid ng kasalanan dahil kay Kristo po yun. Hindi dahil sa atin, sa paggawa natin na mabuti. Wala tayong ginawa sa ating kaligtasan, kundi ang Diyos lamang ang nagbigay nitong lahat sa atin. Garantiya ni Kristo mismo ang kaligtasan hanggang sa wakas. For whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hindi na mapapahamak kailanman lahat ng sumasampalataya kay Jesus Christ. Dahil kung tao nagpasimula, hindi ito magiging grace. Ito po ay kalakip na ng works. Ang works kapag ikay naligtas, ang bunga ng kaligtasan mo, may kaakibat na ng works paggawa. May bunga ang pananampalataya, susunod ka na sa kalooban ng Diyos. Kung nakita niyo po kanina yung illustration ko, yung pong nalunod, wala na. Yung pong nalunod, no? Nalunod na to, patay na. Yung tao kanina, lubog na, patay na, wala nang buhay. Okay? Hindi na yan makakalapit sa Diyos. Hindi na yan kahit hagisan mo yan ng salbabida, hindi na yan makakahawak kasi patay. Lulubog na yan, wala na siyang buhay. Pero ang ginawa ng Diyos, kinuha niya sa ilalim, pinakailalim yung patay na tao. At hiningan niya ng espiritu ng buhay. Kaya siya nagkaroon ng buhay, panibagong buhay, na resurrected life. Kaya makikita natin yung mga taong dating masasama, nagbabago. Yung mga hindi na natin alam kung magbabago pa ba sila o hindi na, binabago ng Diyos, nagkakaroon ng pagbabago. Yung walang ginawa kundi magsugal, mag-inom, kahit anong gawin niya dyan, binabago ng Diyos. Inililigtas ng Diyos, hinihingahan ng Espiritu ng Diyos sa puso niya para siya magkaroon, mabuhay muli. Yung dati niyang ginagawa, tinatanggal na niya unti-unti. Because of Christ, He gives us the Spirit who enable us to walk in God's will. No? Dahil kay Kristo, bibigyan tayo ng Espiritu na nagbibigay lakas sa atin upang lumakad sa kalooban ng Diyos. Ezekiel 36:27. Ito po yung Old Testament prophecy. No? Ezekiel 36:26-27, sabi ni Ezekiel, no? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ang katuparan nito, napakarami sa New Testament, pero may binanggit pong isa na babasahin ko ngayon. Ito po yung fulfillment na isa. 2 Corinthians 5:17. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, kapag nakipagkaisa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. No? Nagkaroon ng katuparan. At ito po ang isa sa katuparan. Kaya kapag tayo na kay Kristo, isang bagong nilalang na tayo. Yung ating kasalanan, pag may kasalanan, alien na sa atin, hindi na parte ito ng ating bagong pagkatao, yung kasalanan. Nagkakasala tayo, opo, pero hindi tayo mananatili sa kasalanan. Dahil ayaw ng Diyos yung kasalanan. Si Kristo, ang banal na Espiritu, ang dahilan ng pagbabagong buhay at tunay na pagsunod sa Diyos. Bakit kailangan baguhin ng Diyos ang ating puso? Dahil hindi kayang buhayin ng tao ang sarili niya para sumunod sa Diyos. Ang isang patay na tao, hindi na makakita. Meron bang patay na nakakita? Ang isang patay na tao, hindi na makarinig.
Ang isang patay na tao hindi makakagawa ng anumang bagay. Hindi na siya makakagawa, hindi na siya makakikilos, patay na nga eh. No? Ganon po ang espiritual na kondisyon ng makasalanan na tao sa harapan ng Diyos. Okay? Kung naalala nyo si Lazarus, 4 days ng patay, dinaagnas na siguro, no? Kasi mabaho na eh. Kaya nila pinupuntahan ng mga kapatid para lagyan ng pabango, para hindi maamoy yung baho. Ano? Pero si Lazarus na nasa loob ng pinaka-sementeryo niya, no? Nilibingan niya, hindi niya kayang buhayin ang kanyang sarili mula doon sa libingan. Ganon din po tayo. Hindi rin natin kayang buhayin ang ating sarili mula sa kamatayan, sa kasalanan. Tanging si Jesus lamang. Kaya sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu na nagbibigay buhay sa atin, ang sabi niya kay Lazarus, Lazarus, lumabas ka. Nakarinig si Lazarus, tumayo si Lazarus, at lumabas si Lazarus. Nung marinig ni Lazarus ang salita ng Diyos, lumabas siya. Pumunta sa harapan ni Jesus. Kaya ang isang mananampalataya, ang isang taong makasalanan, kapag narinig nito ang salita ng Diyos na bumubuhay sa mga patay, no, spiritual death, no, ay nagkakaroon ng panibagong buhay, nabuborn again yung tao. Patay sa kasalanan dahil sa mga lahat ng pinaggagawang kasalanan, pero nung tinawag ng Diyos, narinig ang salita ng Diyos, nabuhay at lumapit sa Diyos. Ako po dati, malapit ko na ini-illustrate ng aking sarili, no? Talagang grabe po ang kasalanan ko. Kung titignan nyo, parang ayaw ko na magbago. Pero nung tinawag ako ng Diyos sa kanyang salita, nung marinig ko ang kanyang salita, tumulo ang luha ko. Dahil alam kong tinatawag ako ng Diyos. Kaya dati yung mga ginagawa kong Panginoon, pagsusugal, lahat ng bisyo, iniiwan ko na. Nandito na ako sa inyong harapan. Sinusunod ko na po ang kalooban ng Diyos na nasa puso ko ngayon. Kung hindi bubuhayin ng Diyos ang tao, hindi tayo makakapanampalataya sa Kanya. Hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. At hindi natin pipiliin ng Diyos. Pipiliin natin palagi yung bisyo, yung alok ng sanlibutan. Hindi na tayo kailanman maliligtas. No? Hindi po ito gawa ng laman. Gawa po ito ng Diyos. Kaya sa John 1:13, sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan sa mga kagagawan ng tao, mga bisyo ng tao, kundi ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Bubuhayin kanya mula sa pagiging espiritual na patay at pagiging buhay sa espiritual sa piling ng Panginoon. Bibigyan kanya ng bagong puso na marunong sumunod at magmahal sa Diyos. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Iniligay na ng Panginoon sa ating puso ang lahat. Para masunod na natin lahat ng kanyang tuntunin, lahat ng kanyang mga utos. Bubuksan ang iyong spiritual eyes and ears upang makita ang katotohanan ng Biblia. Upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin. At meron pong talata na nagpapakita na unang kumilos ang Diyos sa puso bago tumugon ng tao. Sabi ng Acts 16:14, kabilang sa mga nakikinig ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia. Sino si Lydia? Taga Thyatira. Siya isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Ang sabi doon, binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang mapakinggan ang ipinangangaral ni Pablo. Binuksan muna ng Diyos ang kanyang puso para maunawaan
ang mga sinasabi at pinapangaral ni Apostol Pablo. Binibigyan din tayo ng pananampalataya at pagsisisi bilang kanyang regalo at biyaya. Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, faith. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Miskin yung pananampalataya, bigay ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sinuman ay huwag magyabang o magmapuri. Kapag makikalakip, yung grace ng works, wala na. Magyayabang na tayo. Kaya nga biyaya, kaya nga grace ang kaligtasan, sa biyaya lamang tayo'y nangaligtas. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ano po ang impact nito sa mga believers? May katibayan ng bagong buhay. Sumusunod na tayo sa tuntunin ng Diyos. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay nakipagkaisa na kay Kristo, siya'y bago nang nilalang. Ang dati ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago na. Nagkaroon ng reset sa espiritu ng tao. Ang pagbabago sa puso at buhay ay ebidensya ng tunay na kaligtasan. At kasunod doon, susunod na po yung bunga sa kanilang pananampalataya. Paano po yung pagtanggap, Pastor? Yes, tama po. Tatanggapin natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Sabi nga ng Romans 10:9-10, no? Kung ipinapahayag ng bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Yes, tama din po, nadudulog tayo sa panalangin. Tama din po, nasusunod tayo at maglilingkod tayo sa Kanya. Pero ito po ang tandaan nating lahat. Bago mangyari ang lahat ng iyon, nauna nang kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. At binago na nito ang laman ng ating mga puso. Ang dating ayaw sa Diyos, ngayon sumusunod na sa Diyos. Kaya natin ginagawa, Lord, ina-accept kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Iniligtas ka na ng Panginoon sa puso mo. Kaya mo na nasabi yung Panginoon ko, Diyos ko, ayaw mo nga nun dati. Hindi mo nga yung mabanggit eh. Kaya nung hinawakan ka ng Panginoon, binago yung puso mo, sumusunod ka na. Lord, eto na ako. No? Kumilos na muna ang Diyos sa ating puso. Ang Espiritu Santo. Kaya sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong Espiritu. Okay? Paano natin malalaman na sigurado at secured ang ating kaligtasan? Secured ang kaligtasan mo dahil sa finished work of Christ. Wala nang dagdag. No? Tapos na lahat doon sa krus ng Kalbaryo at umakyat na sa langit. No? Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. 1 Peter 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang mga kasalanan upang tayo'y mamatay. Mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo'y pinagaling. Siya ang tunay na tagapagligtas. Kaya secured ang ating pananampalataya, ang ating kaligtasan, dahil siya ang tunay na tagapagligtas. Acts 4:12. Walang binigay na pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Si Jesus Christ lamang, hindi sa pangalan ni Maria. Hindi sa pangalan ng mga apostol. Si Jesus Christ lamang ang binigay ng Diyos sa ilalim ng mundong ito na sukat ikaligtas ng mga tao. Wala nang iba. Siya ang nag-secure ng ating kaligtasan dahil siya ang nagligtas sa atin sa kaparusahan sa impyerno. Romans 8:1-2. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipagkaisa kay Kristo. Wala nang parusa. Hindi ka natatanggap ng parusa. Ano itong binabanggit na parusa sa impyerno?
sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus. Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Malaya na tayo. Kaya tayo ay secured ang ating kaligtasan. Hindi nakasalalay sa ating sarili, kundi sa perpektong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang ating kaligtasan. Kaya ito secured. Si Lord lang. Pangalawa, secured ang ating kaligtasan dahil sa pangako ng Diyos, hindi dahil sa performance mo. Hindi dahil sa gumagawa ka ng mabuti. 1 John 5:11 and 12. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan lamang natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Kung si Kristo ang nasa puso natin, may buhay na walang hanggan na tayo. Ngunit kung wala sa Kanya ang anak ng Diyos, wala siyang buhay na walang hanggan. Hindi sinabi ang sino mang mabait. Hindi niya sinabi ang sino mang consistent sa kanyang pananampalataya. Hindi niya man sinabi ang sino mang walang pagkakamali. Kundi ang sabi niya, kung nasa iyo si Kristo, may buhay na walang hanggan ka na. Kaya nga ito po ang tanong. Nagtitiwala ka ba kay Kristo bilang iyong tanging tagapagligtas ng iyong buhay? Kung oo ang sagot, may buhay na walang hanggan na regalo ka na sa Diyos. Secured ang aking kaligtasan dahil ang Diyos, Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit ang humahawak sa iyo, hindi ikaw. John 10:27 to 29. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang sabi, hindi sila maagaw sa akin ni Jesus Christ ninuman. 29. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Dalawa. Kung hindi ka maagaw kay Jesus Christ, meron pang kasunod, ang Ama. Nasaan ngayon ang Holy Spirit? Nasa loob, nasa puso mo. 1 Corinthians 6:19. O hindi ba kanyo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Ephesians 1:13 to 17, ang sabi doon, sealed with the promise of the Holy Spirit. Sinilyoan ka pa. Tatlo na nagpoprotekta sa iyo, sinilyoan ka pa ng Diyos na walang makakagaw sa iyo sa sino man. Kaya sabi ng Romans 8:9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung naninira na sa inyo yung Espiritu ng Diyos, subalit sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Kung ang kaligtasan ay hawak mo, mawawala ito. Pero dahil hawak ito ng Trinity ni Kristo, secured ang kaligtasan mo. Secured ang kaligtasan mo dahil may bagong buhay sa loob mo. Binago ka ng Diyos. Nagkaroon ka na ng mas malalim na pagnanasa na makilala ang Diyos. Palatandaan po ito na ika'y tunay na ligtas. Lumalayo ka na sa kasalanan. Nagkakaroon ka na ng conviction sa kasalanan. Nagsisisi. Bakit ka nagsisisi? Yung Holy Spirit na nasa puso mo ang nagsasabi, mali ang ginagawa mo. Mas gusto mo na sundin ang nais ng Diyos kaysa sa sarili mo. Mahal na mahal mo ang mga kapatid mo sa pananampalataya. Na hanggat maaari, ayaw mo sila mawala sa piling mo. Tuwing linggo, dapat nandito ka. Hindi ka mapalagay.
Kapag alam mong medyo napapalayo ka sa Diyos, may pagbabago sa buhay mo. Dati mo sinisipa yung aso nyo, ngayon hindi na. Pastor. Di ba? May pag-ibig ka na sa katotohanan, sa pag-aaral ng kanyang salita, sa Biblia. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. At ang Espiritu mismo nagpapatotoo na tayo'y mga anak na ng Diyos. Binigyan na tayo ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Inampun na tayo ng Diyos. Secured ka dahil hindi ka hayaan ng Diyos na magkasala. Kung ang isang tao ay tunay na anak ng Diyos, hindi siya hayaang manatili sa kasalanan, lagi siyang susundan ng pagdidisiplina ng Diyos pag may mali kang ginagawa. May conviction. Palaging nangungusap ang Holy Spirit sa iyo. Mayroon palaging humihila sa iyo pabalik sa Diyos. Hindi na ako nakakapagsimba. Balik ka sa Diyos. Balik, magsimba ka. Hindi na ako nakakapaglingkod. Balik ka, maglingkod ka. Dahil yung Holy Spirit na nasa iyo, yun na nagpapaalala na tunay na mga anak tayo ng Diyos. Okay? Pagpito, secured ka dahil pinanatili ka kay Kristo. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mga perpektong buhay. Nananatili tayong matapat hanggang wakas dahil tapat tayong iniingatan ng Diyos. Magpapatuloy tayo, hindi dahil sa ating kalakasan, magpapatuloy tayo dahil ang Diyos ang nag-umpisa sa atin at siya rin ang magtatapos hanggang sa huli, hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Philippians 1:6. Na siya ay nagsimula ng mabubuting gawa sa inyo, ay magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. Sa araw ni Kristo, hindi kadadaan dun sa kapahamakan. Direct talaga agad dun sa araw ni Kristo. Kung hindi siya ang nagsimula, ikaw ang magtatapos. Pero dahil siya ang nagsimula, siya magsisiguro hanggang sa katapusan, hanggang sa kanyang pagbabalik, hanggang sa glorification. Okay? Malinaw po ba? Naligtas tayo lahat? Parang hindi ko narinig Okay, hindi pa. Kapag malinaw ang justification at ang salvation, alam nyo kung bakit kayo naglilingkod. Dahil tapos na po ang gawa ni Kristo. Kaya tayo susunod na para maglingkod sa Diyos. Kapag malinaw ang salvation at justification, ang pagpapawalang sala ng Diyos, alam mo bakit ka nagpapakabanal. Hindi para maligtas, kundi dahil ligtas ka na. Alam mo kung bakit ka nagpapakumbaba, dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Alam mo kung bakit ka nagtatapat sa Diyos, dahil may utos, ngunit may kapahingahan sa natapos ng paggawa ng Diyos sa ating kaligtasan. Totoong kapayapaan ang bunga nito sa ating mga puso. Kapag secured ang ating kaligtasan, kapag alam natin na tayo ay ligtas, sabi ni R.C. Sproul, isang magaling na theologian, if your salvation, justification, rest in Christ, you rest secure. Hindi na po tayo mabubuhay sa takot na baka hindi sapat ang iyong pagsisisi, na baka hindi sapat ang iyong kabanalan o pagsunod, at hindi ka naligtas. Mawawala na po yan lahat kapag sigurado tayo na secured ang ating kaligtasan. Dahil panatag na po ang loob natin. Alam natin, pag tayo namatay, pag tayo kinuha ng Diyos ngayon, langit ang punta natin. Sa aking pagtatapos, ang tunay na kaligtasan ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi ito nakabase sa gawa ni sa damdamin ng tao, kundi sa katapatan at pagmamahal at biyaya ng Diyos. At maging sa katuwiran ni Kristo. Okay?
na ang lahat na sumasampalataya kay Kristo ay secured ang ating kaligtasan lahat. No? Kaya, magiging panatag ang ating loob. No? Kapag tinanong tayo kung ligtas ba tayo, sasagot tayo, yes, ligtas ako. Dahil sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At malapit na po siyang bumalik. Naghihintay na lamang tayo. No? Kung nga palagi yung nakatingala sa langit. Ano, Lord, dumalik ka na. Para wala na sakit. Napukpok ko yung kamay ko, masakit. Na martilyo. Wala nang hirap, wala nang problema. No? Wala na tayong alalahanin pa. Amen? Sapagkat si Kristo ang gumawa ng lahat ng ito para sa atin. Tayo po ay magsitayong lahat. Salamat Panginoon Lord at nagpupuri, papasalamat ng buong puso. Patuloy na lalabas sa aming bibig Panginoon ang pasasalamat at pagpupuri sapagkat sa iyong biyaya lamang lahat ng ito nangyari. Ang kaligtasan namin Panginoon ay sigurado pagkat ikaw ang may hawak sa amin, hindi kami ang may hawak sa iyo. Pinupuri ka namin Lord sa lahat ng ito naway ito'y tumimo sa aming mga puso o Lord. Magbigay ito ng kapayapaan. Magbigay ito ng kapahingahan. Magbigay ito ng pag-asa sa amin, Lord. At salamat sa lahat ng ito, Panginoon, sapagkat sa mga aral na ito, Lord, sa iyong mga salita, na patuloy naming iingatan sa aming mga puso upang patuloy, Lord, na makalakad kami ayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng kapatid na narito. I-bless mo kami lahat, Lord, ng iyong kapangyarihan. At pinasasalamatin na namin ang lahat ng gawain ito sa banal na makapangyarihan, pangalan ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Lahat po ay magsabi ng Amen. Pwede pa Sunday school? Pwede pa 15 minutes? Kaya pa? Teachers, mga teachers? Hindi na? Sige, hindi na raw kakayanin. Sige, maraming salamat po. So kung alam nyo, kung ikaw ay ligtas, kung alam mo yung biyaya ng Panginoon, alam mo kung bakit ka nagpupunta sa church. Nandito tayo sa church para magpasalamat at magpuri sa ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Ang mercy ay loving God, loving us more than enough. Ang grace po ay He is loving us more than we deserve. No? Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Pero ito lang, kung laging tandaan ninyo, pag tinanong ikaw ba'y saved, saan ka na save? Yun ang dati ng isipin natin lagi. Na-save ka sa puot ng Diyos. Sino man ang wala kay Kristo, sa John 3:17, siya ay nahusgahan na. Subalit sino man ang nakay Kristo, siya ay lumipas na mula sa kadiliman at napunta sa kaliwanagan at hinugot tayo ng Diyos mula sa putikan upang tayo iligtas niya, hugasan niya, pabanalin niya, at dahil sa kanyang awat habag, tayo nagkaroon ng kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng gawa, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mga mabuting gawain, kundi dahil sa habag at awa at biyaya ng Panginoon. We don't even deserve to be saved, but because of God's grace, siya po nagligtas sa atin. So tuwing linggo, pupunta tayo dito para magpasalamat sa Panginoon. Tuwing linggo, pupunta tayo sa church
para humingi ng tawad sa ating mga kakulangan at kasalanan. Lahat tayo nagkakasala. At huwag natin tatawagin ito ng ibang pangalan. No? Huwag natin sabihin na stress lang ako kaya ako nagawa yan. Nagkasala ako dahil nagawa ko yun. Nakadilim ang isip ko kaya ako nagawa. Hindi, nagkasala ka. Don't call sin any name. Call sin a sin. That's why we go to church. Lord, tulungan mo kami para po magkaroon kami ng kalakasan labanan ang mga tukso na dumarating sa aming buhay. We go to church, we will remove our mask at sasabihin natin, Panginoon, kung wala ka sa buhay ko, mapapahamak talaga ako dahil sa kasalanan. Every Sunday, God is calling us. Come. Gather yourselves and listen to what I'm going to tell you. Come, magpahinga dito sa harapan ko sapagkat bibigyan ko ng kapayapaan ng iyong naguguluhang puso. Kayo mga nasa online, come to the church. Para maranasan natin, maramdaman natin, makita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kung nandyan lang naman kayo sa paligid, come to church. Oo, magandang alternative yung online. Pero iba pa rin po ang nandito sa presensya ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Napakabuti mong Diyos. Ikaw na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Sino pa kami, Panginoon, upang buhusan mo ng iyong pagmamahal? Salamat po sapagkat wala kang ninais na sino man sa amin ang mapahamak. Salamat, Lord, sapagkat kung naibigay mo na si Kristo sa aming buhay, ano pa ba ang hindi mo ibibigay sa amin, Panginoon? Lahat po ng aming pangangailangan, tinutugunan mo. Yung aming nakalipas, Lord, salamat po sapagkat binura mo po yun. At ngayon, inaakay mo kami, Panginoon, sa aming future. Ang future namin ay maliwanag sapagkat kami dinadala mo, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat po sapagkat ang iyong salita, ang gabay namin, Panginoon. Salamat sapagkat narinig namin, Panginoon, ang kabutihan mo. Salamat, Ama, sapagkat sa pagdinig namin ito, Lord God, nalaman namin na ikaw pala, Panginoon, ang unang kumikilos upang kami, Panginoon, ay maakay mo papunta sa iyo. At ibigay sa amin ang pagmamahal na we don't even deserve. Pagmamahal na nagtulak kay Jesucristo upang magpakamatay para sa aming kasalanan. Salamat sa dakilang pag-ibig mong yan, Panginoon. At salamat po sapagkat binigyan mo kami, Lord, ng pribilehyo ngayon na makausap ka, makaharap ka. Binigyan mo kami, Lord, ng panibagong buhay. Binigyan mo kami ng tsansa, Panginoon, upang makapaglingkod sa iyo. Ang mapaglingkuran ng Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, isang malaking pribilehyo sa mga katulad naming mga tao, Panginoon. Mga taong we don't even deserve, Lord God, na maging lingkod mo, subalit tinawag mo kami, Panginoon, upang makapaglingkod sa iyo. At Lord, muli namin iniaalay sa iyo ang lahat ng meron kami sapagkat ang lahat ng ito'y galing sa iyo. Inialay namin, Panginoon, ang aming mga talento. Inialay namin, Panginoon, ang lahat ng iyong pinagkaloob sa aming pabalik sa iyo. Gamitin mo ito, Panginoon, sa pagpapalawak pa ng iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po sapagkat sa panahong ito kami pinanganak, the most critical period in man's history, Panginoon. Ito yung panahon na nagkakatupadan lahat ng iyong mga sinabi. Salamat po sapagkat darating isang araw sa isang kisap mata, sa tunog ng trumpeta,
ang mga patay na nanampalataya sa iyong muling mabubuhay, at kami, Panginoon, na nakatayo at buhay pa, sa isang kisap matay, babaguhin mo, Panginoon, at kami ipagsasama mo na, Panginoon, sa iyong kaharian. Papalitan mo ang aming lupang katawan, ang katawang hindi na magmamaliw, hindi na nagkakasakit, hindi na mamamatay. Salamat, Lord. Napakalaking pangako yan na iyong binigay sa amin. Malaking pangako sapagkat ikaw ay malaking Diyos. Katulungan mo kami, Ama, na magkaroon din ng malaking pangarapin para sa iyong kaharian. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga fresh visions upang kami, Lord, ay magamit mo, Panginoon, sa pagbabahagi ng mabuting balita at makasama kami, Panginoon, sa mga hinirang mo, Lord God, na kumikilos, naghahayag, nagpapalaganap ng iyong salita. Pagbalik namin, Lord, sa isang linggo sa church, bigyan mo kami, Lord, ng mga testimonies, Lord God. Mga kwento ng tagumpay, mga kwento ng pinagtagumpayan, mga kwento, Lord God, ng pagkilos mo sa aming buhay. At bigyan mo kami, Lord God, ng awareness ng Banal na Espiritu. Patuloy kaming ginagabayan, binubulungan, inaakay sa tamang landas, sinasabihan ng mga maling desisyon namin, Panginoon. Tulungan mo kami sa kalagitnaan ng kaguluhan ng mundong ito. Marinig namin, Panginoon, ang tinig ng Banal na Espiritu. We also remember, Father, our nation. Bantayan mo, Lord, ang bansang ito na iyong mahal. Bantayan mo, Panginoon, ang aming mga pinuno sa pamahalaan. You convict them, Lord God. Bigyan mo sila, Panginoon, ng conviction na ang kasalanan, Panginoon, ang magpapahamak, Lord God, sa kanila at sa bayan na ito. Salamat po sapagkat binibigyan mo kami ng tsansa sa bansang ito, Lord God, ng pagbabago. Gamitin mo ang iyong mga anak, Lord God. Tulungan mo kami, Ama, na magsisi sa aming mga pagkakamali as a nation. Pabalikin mo kami, Panginoon, sa tamang landas patungo sa iyo, Panginoon. Unahin mo kami, Panginoon, ng iyong mga hinirang. Unahin mo kami, Lord God, na tumalikod sa aming mga pagkakamali. Magpakumbaba sa iyong harapan. Manalangin, Panginoon, ng taimtim sa iyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na didinggin mo ang aming panalangin. Babaguhin mo ang bansang ito, Panginoon. Ayon sa plano mo, Lord God, sa mga huling panahon ng bayang Pilipinas ay gagamitin mo, Lord God, upang ang iyong mabuting balita ay kumalat dito sa Asia. Ang huling kontinente, Panginoon, na maliligtas. Sapagkat, Lord, ang bansang ito'y pinagpala mo, kaya, Lord, nangyayari ito ngayon. Yung mga rallies na gagawin, Panginoon, ilayo mo, Lord, sa anumang gulo at mga kaguluhang gagawin, Panginoon, ng mga may masamang plano, Panginoon, sa bansang ito. Kinukumit namin sa iyo, Ama, ang aming pag-uwi, ang aming pag-alis. Bigyan mo kami, Lord, ng masaganang pag-alis ngayon na may ngiti sa aming mga bibig at maipakita namin, Panginoon, sa mga taong masasalubong namin na kami nagpunta sa Potter's Place at pinagpala kami ng Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, Ama. To Him who is able to keep us from falling, to present us faultless sa iyong glorious presence, the glory, majesty, dominion, and authority, both now and forevermore. Pag-ibig ang nagbubuklod sa atin, pag-ibig ang mensahe natin, magmahalan tayo nang makita ng mundo ang pag-ibig ni Kristo. Sa ating paghihiwalay,
manatili ang pag-ibig na taglay, pagbuklurin tayo ng Espiritu ng Diyos na umibig sa atin ng lubog. Magandang tanghali po. Mayo po tayo, taglayin natin ang kapayapaan at kapangyarihan at katagumpayan ng ating Panginoon. Patuloy natin panalangin si Sister Lisa na nasa hospital. At Sister Lisa, get well soon.